Isang gabing malakas ang buhos ng ulan. Halos nagliliwanag ang buong paligid sa matatalim na kidlat na gumuguhit sa buong kalangitan. Nang biglang bumagsak ang isang nilalang sa malamig at basang semento ng lansangan sa lungsod ng San Gabriel. Ang una niyang nakita nang imulat niya ang kanyang mga mata ay ang maitim na kalangitan. Tumagilid siya at binaluktot ang kanyang katawan. Ramdam niya ang kirot sa buo niyang kalamnan. Umaagos ang dugo sa kanyang mukha dahil sa natamong sugat sa kanyang noo. Dati ay hindi siya nagkakaroon ng sugat. Hindi nakakadama ng sakit at lamig. Pero ngayon, narito siya, humihingal at nanginginig sa lamig. Ano ang nangyayari sa akin? Pagtatanong niya sa sarili. Pinilit niyang bumangon, pero bumalot sa kanya ang panghihina. Mula sa malayo, narinig niya ang tunog ng mga sirena, ang kaluskos ng mga daga sa basurahan, at ang bulungan ng mga lasing na palabas mula sa isang bar. Sa isang lungsod na hindi natutulog ay wala siyang kilala. Nang bigla siyang makakita ng liwanag sa kabilang kalye, isang lalaki ang may hawak ng sigarilyo ang lumitaw sa kanyang harapan. "Hoy! Gising ka pa ba?" Sigaw ng lalaki. Ang lalaking ito ay matangkad, may matalim na mata at may badge na nakasabit sa kanyang sinturon. Isa siyang alagad ng batas. Itinayo niya ang sarili, pilit na nilalabanan ang panghihina. "Balak mo bang magpakamatay o bangag ka sa ipinagbabawal na gamot? Anong pangalan mo?" Saglit siyang napaisip sa tanong ng lalaki at sinuri ang kanyang kaharap bago ito sumagot. "Ako nga pala si Miguel. Hindi ako bangag sa gamot. Napagtripan lang ako ng mga lasing." Tugon ni Miguel. "Ganun ba? Ako si Elias Montero. Halika, sumama ka sa akin. At kung may tinatakasan ka, mas mabuting malaman ko na ngayon." "Wala akong tinatakasan. Malinis ako." "Good. So tara na." Nag-aalangan man, sumunod si Miguel. Wala siyang ideya kung sino ang pulis na ito. Pero may isang bagay siyang natitiyak. Hindi aksidente ang kanilang pagkikita. Dinala ni Elias si Miguel sa isang maliit na kainan sa gilid ng lungsod. Isang lumang karinderyang may kumukuti-kutitap na bumbilya sa kisame at amoy ng nilagang baka sa hangin. Hindi maitatanggi ang pagod sa muka ni Elias. Mukha siyang taong ilang beses nang nakakita ng bangkay, ng kasamaan at ng mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Habang iniinom ni Elias ang kanyang kape, ay panay ang tingin niya kay Miguel. Tila sinusuri ang bagong kakilala. "Ikaw, hindi ka ordinaryong tao," wika ni Elias, sabay kurot ng asukal at itinaktak sa kanyang tasa. Napakunot noo si Miguel. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. "Miguel, isa akong pulis. 7 taon na ako sa serbisyo. 7 taon kong nakikita kung paano gumalaw ang mga tao. Kung sino ang may itinatagong baho. Kung sino ang may madilim na nakaraan. At kung sino ang may lihim na hindi kayang ipaliwanag. At ikaw, hindi mo ako tinulak palayo. Pero alam kong may tinatago ka." Hindi agad sumagot si Miguel. Ramdam niyang lumalalim ang kanyang hininga. Totoong may inililihim siya. Pero paano niya ipapaliwanag na siya ay isang dating anghel na ngayon ay nakakulong sa katawang tao? Hindi yun madaling paniwalaan. "Pasensya ka na, pero sa trabaho ko, hindi ako pwedeng basta na lang magtitiwala." Tumikhim si Miguel. "Ano ba talaga ang ginagawa mo, bukod sa pagiging pulis?" Nagbuntong hininga si Elias.
Hinahanap ko ang sagot sa mga pagkawala ng tao dito sa San Gabriel. Walang iniiwang bakas, walang patay na katawan. Para bang hinihigop lang sila ng hangin. Naramdaman ni Miguel ang bigat ng hangin. May kung anong gumapang sa kanyang isipan. Isang imahe ng mga matang nagliliyab sa kadiliman. Mga kamay na hinihila ang mga inosenteng kaluluwa sa ilalim ng lupa. Si Malpas. Mahinang wika ni Miguel. Napakunot noo si Elias. Ano yun? Malpas? Oo, isa siyang nilalang na dapat ay hindi na nabubuhay sa mundong ito. Tahimik na pinagmasdan ni Elias si Miguel. Kita sa mga mata ng pulis na gusto nitong magtanong, ngunit tila may bahid din ng pangamba. Bago pa man sila makapag-usap muli, ay biglang bumukas ang pinto ng karinderya. Isang matandang lalaking maitim ang balat at nanginginig ang kamay ang pumasok. May dala itong maruming papel na para bang ilang araw nang hindi tinatapunan ng pansin. Dumating na siya! Bulong ng matanda habang palingalinga sa paligid, tila natatakot na baka may makarinig sa kanya. Napatayo si Elias. Sino ang dumating? Nanginginig ang matanda. Saka inilapag ang papel sa mesa. May iginuhit ito gamit ang uling. Isang bilog na may patulis na hugis sungay sa itaas. At sa gitna nito, isang matang may patak ng dugo. Ayan ang kanyang marka. Kapag nakita mo yan, isa ka sa mga kukunin niya. Sabi ng matanda. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng karinderya. At mula sa labas, may dumaang anino. Isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid. At sa isang iglap, naramdaman ni Miguel ang isang malakas na presensya. Sumiklab ang takot sa loob ng karinderya. Tahimik na nagkatinginan si Miguel at Elias. Habang ang matandang lalaki ay patuloy na nanginginig sa kanyang kinatatayuan. Ang papel na may marka ay bahagyang gumalaw sa marahang pag-ihip ng hangin. Sa labas, ang aninong dumaan ay hindi na muling lumitaw. Ngunit ang pakiramdam ng isang presensya ay hindi nawawala. Para bang may isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Si Elias ang unang kumilos. Mabilis niyang hinablot ang papel at pinagmasdan ang simbolo. Mukha ito ng demonyo. Saan mo nakita to? Tanong ni Elias sa matanda. Hindi agad sumagot ang matanda. Bagkus, hinugot niya ang isang maliit na botelya mula sa kanyang bulsa. Ang botelya ay naglalaman ng langis na tila may bahid ng dugo. Nakita ko ang marka sa isang pader sa abandonadong eskinita, malapit sa lumang simbahan. At nang magdasal ako, bigla na lang dumilim ang paligid at may mga matang nakatitig sa akin. Wika ng matanda. Muling gumapang ang kilabot sa katawan ni Miguel. Alam niya kung ano ang nararamdaman ng matanda. Ang presensya ng isang nilalang na hindi na dapat narito sa mundo ng mga normal na tao. Hindi ito ordinaryong simbolo na walang kahulugan. Panganib ang hatid ng simbolong ito. Bulong ni Miguel. Nagtaas ng kilay si Elias. At paano mo naman nalaman? Tanong ni Elias. Sandaling natigilan si Miguel. Alam niyang hindi niya pwedeng basta sabihin ang katotohanan na siya ay dating anghel na bumagsak mula sa langit. Ngunit hindi rin siya maaaring magsinungaling. Nakita ko na to dati. Tugon niya. Nagtagal pa ang titig ni Elias kay Miguel. Kung ganon, kailangan nating puntahan yung lugar na sinasabi ng matanda. Napatayo ang matanda at napahakbang paatras. Hindi! Hindi na ako babalik doon! May mga anino roon at hindi sila tao! Bago pa nila mapigilan ang matanda, mabilis na itong tumalikod
at tumakbo palabas ng karinderya. Tinakpan nito ang mukha niya na tila iniiwasan ang isang di nakikitang presensya. At sa sandaling iyon, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Sinundan ng tingin ni Miguel ang matanda, ngunit hindi pa ito nakakalayo nang bigla itong huminto sa gitna ng madilim na daan at nanigas ang katawan nito. Ang anino mula sa eskinita ay unti-unting lumapit sa matanda at sa isang iglap, biglang bumagsak ang katawan ng matanda sa lupa. Hindi na ito nakasigaw o nakapalag man lang. Parang isang bulak na hinipan ng hangin. Napamura si Elias at mabilis na bumunot ng baril. "Putya! Anong nangyari doon?" Tumayo si Miguel. Nakatitig sa aninong ngayon ay unti-unting lumalapit sa kanila. Ramdam ni Miguel ang bigat ng presensya nito. Alam ni Miguel na hindi ito isang ordinaryong kaaway. At alam din niyang hindi sapat ang bala ni Elias para labanan ito. "Takbo na, Elias!" bulong ni Miguel. "Hindi ako umaatras sa laban, Miguel," sagot ni Elias at itinutok nito ang baril sa anino. "Hindi mo siya kayang patayin," madiing sabi ni Miguel. Ngunit bago pa makagalaw si Elias, ay biglang lumipad ang anino patungo sa kanila. At sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa palad ni Miguel. Parang isang patalim ng dalisay na apoy. Napatitig si Elias kay Miguel, kita sa mata nito ang pagtataka. "Holy sh!" bulong ng pulis. Ngunit hindi na iyon mahalaga ngayon, dahil parating na ang halimaw. Lumundag ang anino mula sa madilim na eskinita. Nakabuka ang tila walang hugis nitong bibig, isang walang hanggang butas na parang sumisipsip ng liwanag sa paligid. Kasabay nito, ang mga mata ni Miguel ay nagningning sa isang bahagyang gintong liwanag. Ang kanyang palad ay biglang nagliyab. Lumabas mula rito ang isang matalim na sinag ng liwanag. Napaatras si Elias. Nanginginig ang kamay na may hawak ng baril. "Anong nangyayari, Miguel?" sigaw niya. Ngunit hindi na siya sinagot ng dating anghel. Lumundag si Miguel patungo sa halimaw at buong lakas na inihataw ang kanyang liwanag sa katawan nito. Pumunit sa hangin ang nakakabinging sigaw ng halimaw habang umaatras ito. Tila tinamaan ng isang bagay na hindi nito matanggap. Ang usok nitong katawan ay natutunaw sa lugar na tinamaan ng liwanag. Ngunit mabilis din nitong binuo ang sarili. Ang mga galamay nitong parang usok ay unti-unting lumawak. Bumalot sa paligid na parang isang madilim na alon. Napansin ni Miguel ang paghina ng liwanag sa kanyang kamay. "Mahina pa ako. Hindi pa ako handa para talunin ang halimaw," bulong ni Miguel sa sarili. Iyon ang isang mapait na katotohanang kailangang tanggapin. Bilang isang anghel na nahulog mula sa langit, ay halos mawala ang kanyang kapangyarihan. Ang munting liwanag na nasa kanya ngayon ay hindi sapat upang talunin ang isang sugo ni Malpas. "Kailangan nating umatras, Elias," wika ni Miguel kay Elias. "Ano? Miguel, kaya mo siyang saktan. Baka kaya mo siyang tapusin." "Hindi ngayon, Elias. Mahina pa ang aking kapangyarihan," tugon ni Miguel. Bago pa makapalag si Elias, hinatak na siya ni Miguel palayo sa halimaw. Mula sa lupa lumabas ang maiitim na kamay ng halimaw at pilit na inaabot ang dalawa. Ngunit sa mga huling sandali, isang malakas na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw. Ang halimaw ay biglang tumigil. Bahagya itong umurong na parang may pumipigil dito sa pagsugod. "Ang tunog ng kampana. Nanggagaling yun sa lumang simbahan ng San Gabriel,"
wika ni Elias. Hindi nga nagkamali si Elias dahil ang lumang simbahan ng San Gabriel ay muling nagpatunog ng kampana nito. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng maraming taon. At sa tunog nito, ang kampon ng dilim ay lumayo. Parang itinutulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Mula sa dilim, isang lalaking nakasuot ng kulay itim na balabal ang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng lihim. "Hindi kayo dapat nandito, lalo ka na anghel na nahulog sa langit," wika ng lalaki. "Sino ka?" tanong ni Miguel. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiti niya ay parang isang lihim na hindi dapat tuklasin. "Ako ang tagapangalaga ng huling lihim ng simbahan," tugon ng lalaki. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kanyang baril, handang iputok anumang sandali. "Ano ang ibig mong sabihin? At paano mo nalaman kung sino si Miguel?" pagtatanong ni Elias. Ngumiti ang lalaki, tila isang paalala na may alam siyang hindi dapat malaman ng iba. "Tumugon ka! Sino ka talaga?" Lumakad ang lalaki papalapit, dahan-dahan, tila walang takot sa kanila. "Ako si Padre Salazar, at ako ang nagbabantay sa lumang simbahan ng San Gabriel, ang huling kanlungan ng mga biyaya ng langit sa mundong ito." Nagtama ang tingin ni Miguel at Elias. May kung anong hindi pangkaraniwang aura ang bumalot sa paligid. Hindi ito tulad ng presensya ng isang anghel, ngunit hindi rin ito tulad ng isang ordinaryong tao. "Anong kinalaman mo sa halimaw na yun?" tanong muli ni Elias na hindi na maitago ang inis. Nagbuntong hininga si Padre Salazar. "Ang halimaw na iyon ay isang sugo ni Malpas, isa sa mga bumagsak mula sa langit, tulad ni Miguel, ngunit sa mas madilim na paraan." Napatingin si Miguel kay Elias, na ngayon ay biglang natahimik. "Si Malpas? Sino si Malpas?" tanong ni Elias. "Isang dating general ng hukbo ng mga anghel, ngunit ngayon ay isa ng pinuno ng kadiliman, isa sa pinakamalakas na nahulog sa langit, at isa sa pinakamaraming tagasunod." "Ano ang gusto niya sa akin?" "Hindi ko alam ang eksaktong dahilan, pero may iniwang hula ang mga unang tagapagbantay ng simbahan. Isang anghel ang isusugo ng langit at siya ang magiging susi sa isang digmaan na hindi pa natin lubos na nauunawaan." "At gusto mong sabihin, ako yun? Ako ang susi?" Tahimik na tumango ang pari. "Paano mangyayari ang sinasabi mo, Padre? Kung wala naman na akong halos kapangyarihan. Isa na lang akong anino ng dati kong sarili." "Maaaring hindi ka pa handa ngayon, Miguel. Pero naniniwala ako sa iyong kakayahan. Hindi ka isusugo dito sa lupa kung hindi mo kaya ang itinalagang misyon sa iyo. Ang kampon ng demonyo ay nagsisimula ng kumilos. Kailangan mong malaman ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Pareho kayong dapat makakita ng nakatagong lihim sa loob ng simbahan." Tumingin si Elias kay Miguel. "Ano sa tingin mo?" Napabuntong hininga ang dating anghel. Alam niyang wala silang ibang mapagpipilian. "Tara," sagot ni Miguel. Tinahak nila ang madilim na daan patungo sa lumang simbahan ng San Gabriel. Nang marating nila ang harapan ng simbahan, ay huminto sila sa harap ng malaking kahoy na pinto nito. Itinaas ni Padre Salazar ang kanyang kamay at banayad na itinulak ang pinto. Isang malamig na hangin ang lumusot palabas mula sa loob ng simbahan. Dala ang alingasngas ng lumipas na panahon. Sa kabila ng luma nitong anyo, tila may kakaibang lakas ang humihinga sa loob. Parang isang nilalang na matagal nang natutulog, ngunit nagising
sa kanilang pagdating. Ano ang itinatago ng lugar na ito? Tanong ni Elias habang maingat na lumalakad papasok. Hindi sumagot si Padre Salazar. Sa halip ay nagtuloy siya sa gitna ng simbahan kung saan naroroon ang malaking altar. Isang krusipiho ang nakasabit sa dingding. Ngunit may kakaiba rito. Hindi ito tulad ng mga tipikal na krusipiho dahil ang rebulto ni Kristo ay walang muka. Ito ang senyales, bulong ni Padre Salazar. Lumapit ang pari sa altar. Itinaas niya ang kanyang kamay at idinikit ito sa walang mukang krusipiho. Sa isang iglap, isang malalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Parang isang lumang mekanismong nagbukas. Ngayon, makikita niyo ang katotohanan. Dahan-dahang umusog ang sahig sa harap ng altar at lumitaw ang isang hagdan pababa. Isang lumang lagusan na tila hindi na nadadalaw sa loob ng maraming taon. Sa loob ng simbahang ito, nakatago ang isang kapangyarihang hindi kailanman dapat mahulog sa maling mga kamay. Dahan-dahan silang bumaba sa lagusan. Binagtas ang makipot na daan na tila isang sinaunang piitan. Ang mga dingding ay gawa sa lumang bato at sa bawat hakbang nila pababa, lalong lumalamig ang paligid. Pagdating nila sa dulo, ay isang napakalaking pinto ang sumalubong sa kanila. Muling itinaas ng pari ang kanyang kamay at idinikit ito sa pinto. Biglang nagliwanag ang mga ukit sa kahoy. Ang mga simbolo ng sinaunang titik na hindi nauunawaan ni Elias. Pero kay Miguel, ito ay pamilyar. Nang bumukas ang pinto, ay lumantad sa kanila ang isang silid na puno ng hiwaga. Sa gitna nito ay isang malaking tombstone ang nakatayo. Isang mataas at matikas na haligi na gawa sa tila purong ginto. Ngunit sa kabila ng ningning nito, may kung anong misteryo ang bumabalot dito. Ano to? Tanong ni Elias, hindi makapaniwala sa nakikita. Muling humarap sa kanila si Padre Salazar. Ito ang huling biyaya ng langit sa mundo. Ang bato ng liwanag. Isa itong sagradong piraso ng kalangitan na itinago dito bago ang unang pagbagsak ng mga nahulog na anghel. Nanatiling tahimik si Miguel. Alam niya ang bagay na ito. Matagal na itong hinahanap ng mga nilalang mula sa kadiliman. Napatitig si Miguel sa bato ng liwanag. Ang tombstone sa gitna ng silid ay tila may sariling buhay. Naglalabas ito ng bahagyang liwanag na pumapawi sa dilim ng paligid. Ito ang bagay na hinahanap ng mga halimaw. Ang huling biyaya ng langit na naiwan sa mundo. Lumapit si Elias sa bato. Inilapit niya dito ang kanyang kamay, pero bigla siyang napaurong. Ang init! Sigaw ni Elias. Tumingin si Miguel kay Padre Salazar. Bakit ganito ang epekto ng bato? Tanong ni Miguel. Hindi ito maaaring hawakan ng ordinaryong tao. Ito'y bahagi mismo ng kakayahan ng langit. Tanging isang dating nilalang ng liwanag ang maaaring lumapit nang hindi nasasaktan. Nagkatinginan si Miguel at Elias. Ibig mong sabihin, Padre, ako lang ang makakahawak sa bato ng liwanag? Tumango si Padre Salazar. Oo, Miguel. Ikaw lang ang pwedeng gumamit nito. At ikaw rin ang tanging may kakayahang protektahan ito. Bago pa makasagot si Miguel, ay biglang lumindol ang buong paligid. Isang nakakabinging ungol ang bumalot sa loob ng simbahan. Dumadagundong ang lupa sa ilalim nila at mula sa lagusan kung saan sila nanggaling ay nakarinig sila ng mga pagkalabog. Ano yun? Tanong ni Elias. Dumating na sila. Malamig na sabi ni Padre Salazar.
Lumabas mula sa lagusan ang isang nilalang na hindi na dapat umiiral sa mundong ito. Matagal ka na naming hinahanap, Miguel. Wika ng lalaking may balat na parang sinunog na uling. May mahahabang kuko na parang patalim. At may mga matang nag-aapoy sa madilim na liwanag. Sa likuran nito ay may 4 pang nilalang na pawang mga malademonyo ang anyo. Ang ilan ay may pakpak ng paniki, ang iba naman ay may mga katawan ng halimaw. Malpas! Bulong ni Miguel habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Matapos ang maraming taon, nahuli rin kita, Miguel. At ngayon, ang bato ng liwanag ay magiging amin. Mabilis namang bumunot ng baril si Elias at nagwika ito. Over my dead body. Ngumisi si Malpas. Kung yan ang gusto mo. Wika ng demonyo. At sa isang kisap mata ay lumipad si Malpas patungo kay Miguel. Napakabilis nito. Halos hindi masundan ng mata ang kanyang pagkilos. Napaatras si Miguel at agad na inilabas ang kanyang armas, isang pares ng espadang gawa sa purong liwanag. Wakasan mo na sila, Miguel! Sigaw ni Elias habang panay ang pagpapaputok ng baril. Pinaulanan niya ng bala ang isang demonyong sumugod sa kanya, pero hindi ito tinatablan. Ang balat ng halimaw ay mas matibay pa sa bakal. At sa isang iglap, hinampas nito si Elias. Kaya tumilapon ang pulis at bumalandra sa pader. Sa pagbagsak niya sa lupa, ay napasuka ito ng dugo at nakaramdam ng labis na panghihina. Elias! Sigaw ni Miguel, ngunit hindi niya ito malapitan upang tulungan. Dahil nasa harap niya si Malpas at isang matalim na kuko ang lumipad patungo sa kanyang leeg. Nailagan iyon ni Miguel at gumanti naman siya ng isang mabilis na hiwa gamit ang kanyang espada. Nahiwa ang balikat ni Malpas, ngunit hindi ito umatras. Sa halip, lalo pang lumakas ang halakhak ng demonyo. Sa isang iglap, hinampas ni Malpas si Miguel gamit ang isang itim na kidlat. Nagliyab ang paligid sa itim na apoy at tumilapon si Miguel sa tabi ng bato ng liwanag. Ramdam niya ang hapdi ng sugat sa kanyang dibdib. Hindi ako maaaring sumuko. Kailangan kong talunin ang mga demonyong ito para mailigtas ang mga inosenteng tao. Nang biglang nagliwanag ang kanyang katawan, ang kanyang sugat ay unti-unting naghihilom at ang kanyang mga mata ay nagbago. Kumislap ito ng gininto ang liwanag. Hinawakan niya ang bato ng liwanag at isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa buong paligid. Hindi ako magpapatalo sa inyo! Sigaw ni Miguel. Napaatras si Malpas at ang mga kasama nito. Ang kanilang balat ay nasusunog sa liwanag. At naglabas sila ng malalim na ungol ng paghihirap. Hindi ito maaari! Sigaw ni Malpas habang hawak nito ang kanyang mukhang natutupok sa liwanag. Samantala, si Elias na nakahandusay sa gilid ay nagmulat ng mga mata. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya sa paligid at sa kanyang harapan ay nakita niya ang tunay na anyo ni Miguel. Ang dating mukhang tao ay napalitan ng isang anyong higit pa sa mortal. Nakatayo ito sa gitna ng nagliliyab na liwanag. May 2 pakpak na yari sa apoy at gintong sinag. Ang kanyang balat ay tila ginawa mula sa alab ng araw at ang kanyang mga mata ay sumisiklab sa kulay ng langit. Miguel? Bulong ni Elias na hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi mo na ako kayang takasan, Malpas! Wika ni Miguel at nagpakawala ito ng isang matinding hampas gamit ang kanyang espada ng liwanag. Napasigaw si Malpas nang tumama ang hiwa sa kanyang katawan
at napunit ang kanyang baluti ng kadiliman. Napaatras si Malpas, nanginginig sa sakit, ngunit bago pa man siya makalayo, ay lumipad si Miguel at sumugod muli. "Tapusin na natin to, Malpas!" sigaw ni Miguel, at sa paghampas niya ng kanyang espada, ay humiwalay ang katawan ni Malpas sa kanyang ulo. Niyanig ng enerhiya ang buong simbahan nang tuluyang matupok ang katawan ng demonyo. Ang mga natitirang halimaw ay napasigaw sa takot at isa-isang naglaho sa dilim. Sa huling sandali, bago tuluyang maglaho ang espiritu ni Malpas, ay isang malamig na boses ang lumabas sa labi ni Malpas. "Hindi pa ito tapos, Miguel. May mas malakas pang darating." Uwi ka ng demonyo at sa isang iglap, tuluyan na itong natunaw at naging alikabok. Tumahimik ang buong simbahan, ang lupa, ang hangin, at kahit na ang mundo mismo ay tila saglit na huminto. Si Elias ay dahan-dahang bumangon. Tumingin siya kay Miguel, na ngayon ay bumabalik na sa dating anyong tao. "Anong ibig niyang sabihin, Miguel?" tanong ng pulis. Lumapit si Padre Salazar na kanina pa tahimik na nagdarasal. "Hindi si Malpas ang tunay nating kalaban. May mas matinding puwersa sa likod ng lahat ng ito." Tumingala si Miguel sa langit habang mahigpit niyang hawak ang kanyang espada. "Hindi tayo titigil hanggat hindi natin ito natutuklasan," wika ni Miguel. "Padre Salazar, ano ba talaga ang lihim ng bato ng liwanag? Bakit ganun na lamang ang pagnanais ng mga demonyo na mapasa kamay nila ito?" basag ni Elias sa katahimikan. Matalim ang buntong hininga ng pare. "Ang bato ng liwanag ay hindi simpleng bagay na ipinagkaloob ng langit. Isa itong bahagi ng kapangyarihan ng unang anghel. Ang una at pinakamakapangyarihan sa lahat." "Una? Akala ko si Miguel ang isa sa mga unang nahulog." "Hindi, dahil bago pa si Miguel, may isang nilalang na mas dakila, mas makapangyarihan at mas mapanganib." Tumingin si Miguel kay Padre Salazar. "Sinasabi mong..." "Oo, ang bato ng liwanag ay bahagi ng mismong kapangyarihan ni Lucifer, ang unang nahulog na anghel." "Ano? Ibig sabihin, ang hawak mo ngayon ay..." Gulat na wika ni Elias. "Isang piraso ng kanyang tunay na kakayahan. Bago siya itinaboy sa kailaliman, sinira ng langit ang kanyang orihinal na katawan at hinati sa 3 bahagi. Ang isa ay nanatili sa impyerno, ang isa ay nawala sa pagitan ng mga mundo, at ang isa ay naiwang nakatago sa mundo ng tao." Napalunok si Elias. At ito ang dahilan kung bakit ito hinahabol ng mga demonyo? "Oo, dahil kung makuha nila ang lahat ng bahagi, maaari nilang buhayin si Lucifer." Nanatiling tahimik si Miguel. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa paligid ng bato ng liwanag. Kung totoo ang sinasabi ni Padre Salazar at mahulog ang batong ito sa maling kamay, maaaring bumalik ang una at pinakamalakas na traidor ng langit, wika ni Elias. Kailangan nating alamin kung nasaan ang natitira pang 2 bahagi. Hindi natin maaaring hayaan magtagumpay ang mga demonyo. Seryosong wika ni Miguel. "Saan tayo magsisimula?" "May isang lugar na maaaring makasagot sa katanungan mong yan, Elias." "Saan?" "Ang kumbento ng itim na krus." Sa sandaling iyon ay tila lumamig ang hangin. Kahit si Miguel ay napakurap, may naalala siya sa pangalang iyon. "Nandoon ang kasagutan, pero kailangan nating maghanda dahil matagal nang may nagbabantay sa lugar na iyon." Sa ilalim ng isang langit
na puno ng nagbabantang ulap. Tatlong nilalang ang tahimik na naglalakad sa makipot na daan patungo sa lugar na matagal nang iniiwasan ng kahit sinong mortal, ang kumbento ng itim na krus. Si Elias, bagamat sugatan pa rin mula sa huling laban, ay hindi nagpakita ng panghihina. Alam niyang wala nang atrasan ang kanilang nasimulan. Si Padre Salazar naman ay palaging nakahawak sa kanyang rosaryo at panay ang bulong ng dasal na hindi maunawaan ni Elias. Ngunit ang pinakamatingkad sa lahat ay ang presensya ni Miguel. Tahimik pero matatag. Hawak pa rin ang bato ng liwanag na nakabalot sa isang telang may banal na selyo. May nararamdaman akong enerhiya. Hindi lang tayo ang narito. Wika ni Miguel habang pinagmamasdan ang paligid. Napalunok si Elias. Mahigpit na hinawakan ang kanyang baril. Hindi man ito kasing bisa ng sandata ni Miguel, pero kahit papaano, ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na may laban siya. Habang papalapit sila ng papalapit sa kumbento, naramdaman nila ang unti-unting pagbabago ng hangin. Naging mas mabigat, mas malamig, at mas puno ng tila mga matang nagmamasid mula sa dilim. Padre, ano bang meron sa kumbentong ito? Tanong ni Elias. Isang lugar na itinaboy na. Lugar na napapalibutan ng mga sira-sirang pader at mga krus na binabalot ng ugat at lumot. Dito iniwan ang isa sa mga itim na kasulatan ng simbahan. Mga lihim na hindi dapat ipaalam kanino man. Tugon ng pari. At bakit hindi? Dahil ang lugar na ito ay hindi lang basta lumang kumbento. Isa itong bilangguan. Bilangguan? Oo. At ang bantay nito ay hindi isang ordinaryong nilalang. Anong ibig niyong sabihin? Nang biglang isang dumadagundong na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng kumbento. Napaatras si Elias. Nanginginig ang kamay sa hawak na baril. Si Padre Salazar ay mabilis na nagpakawala ng isang sagradong tanda. Habang si Miguel ay dahan-dahang bumunot ng kanyang espada. Mula sa madilim na kumbento ay lumitaw ang isang malaking nilalang na hindi maipaliwanag ang kaanyuhan. Isang nilalang na may 4 na mata, may pakpak na tila sirang balahibo ng uwak, at isang katawan na pinagtagpi-tagping laman ng iba't ibang nilalang. Kayo'y hindi dapat nandito. Lumayas kayo. Dumadagundong ang boses nito. Tumingin si Elias kay Miguel. Ano to? Ang bantay ng itim na krus. Isang nilalang na nilikha mula sa pinakamadilim na bahagi ng kaluluwa ng mga dating monghe. Tugon ni Miguel. Lumayas kayo! Muling sigaw ng bantay at sa isang iglap, sumugod ito sa kanila. Sa isang galaw, itinaas ni Miguel ang kanyang espada at sinalubong ang halimaw. Nag-alimpuyo ang lupa nang bumangga ang espada ni Miguel sa malahalimaw na kamay ng bantay ng itim na krus. Ang hangin ay nagkaroon ng alingaw-ngaw na tila hiyaw ng mga patay. At ang buong paligid ay yumugyog sa tindi ng puwersa ng kanilang sagupaan. Wala kayong karapatang pumasok dito! Galit na wika ng bantay. Kasabay ng pagbato nito ng isang napakalakas na hampas gamit ang kanyang malabatong bisig. Elias! Padre! Lumayo muna kayo! Sigaw ni Miguel. Habang buong lakas niyang hinarang ang sumasalakay na nilalang. Si Elias ay mabilis na umikot sa gilid. Hinila si Padre Salazar papasok sa isang tagong bahagi ng sira-sirang kumbento. Padre Salazar, saan natin hahanapin ang itim na kasulatan? Bulong na tanong ni Elias habang pinapanood ang sagupaan ni Miguel at ng halimaw. Doon!
Itinuro ng pari ang isang bahagi ng lumang altar, kung saan may nakaukit na sigil, isang simbolo ng sinaunang lihim ng simbahan. Ngunit kailangan nating buksan ito gamit ang sagradong dasal. Ganun ba? Paano kung wala tayong oras? May dambuhalang nilalang sa labas na gusto tayong punitin. Kailangan nating subukan. Ikaw na ang bahala kay Miguel. Ako? Labanan niya ng mga anghel. Ano ang magagawa ko? Nang biglang bumagsak sa harap nila si Miguel. Miguel! Sigaw ni Elias. Ngunit bago pa siya makalapit, ay isang itim na usok ang bumalot sa kanya. Kayong lahat ay aalis sa lugar na ito! Sigaw ng bantay. Dahan-dahang tumingala si Elias at nakita niya ang nagbabagang pulang mata ng bantay ng itim na krus. Elias, ilagan mo! Sigaw ni Miguel. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na nakagalaw si Elias dahil hinawakan na ng halimaw ang kanyang leeg at itinaas ang pulis sa hangin. Pakiramdam ni Elias na parang nadurog ang kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapiglas. Papatayin kita, mortal! Galit na wika ng halimaw at unti-unti nitong hinigpitan ang hawak sa leeg ni Elias. Deus Bolt! Sigaw ni Padre Salazar at isang napakalakas na enerhiya ang lumabas mula sa sigil na kanyang binuksan. Hindi! Ah! Napabitiw ang halimaw kay Elias at umatras ito habang umaatungal sa sakit. Ang kanyang malabangungot na balat ay nagsimulang magbitak-bitak at ang kanyang katawan ay binalot ng banal na apoy. Agad namang bumagsak sa lupa si Elias na habol ang kanyang hininga. Miguel! Ngayon na! Sigaw ni Padre Salazar. Hindi na naghintay pa ang anghel. Agad dinampot ni Miguel ang kanyang espada at sa isang napakabilis na galaw ay isinaksak niya ito sa puso ng bantay ng itim na krus. Ah! Sa loob ng ilang segundo, lumipad ang anino ng halimaw bago ito nilamon ng itim na usok hanggang sa tuluyan na itong mawala sa harapan nila. Tumahimik ang paligid. Tanging ang kanilang paghingal lamang ang maririnig sa loob ng lumang kumbento. Tapos na ba? Tanong ni Elias. Tumango si Miguel. Ang bantay ay wala na, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo. Tumingon sila kay Padre Salazar, na ngayon ay hawak na ang isang lumang aklat na natagpuan sa altar. Ito ang itim na kasulatan. At dito natin matutuklasan kung ano talaga ang lihim na pilit itinatago ng simbahan. Nakatahimik sina Elias, Miguel at Padre Salazar sa harap ng lumang aklat na hawak ng pari. Ang balat ng aklat ay nangangaliskis. May mga simbolo at selyong nakaukit sa takip nito. Mga titik at hugis na hindi likha ng kahit anong wika ng tao. Hindi ito ordinaryong aklat. Bulong ni Miguel. Pinagmamasdan ito ng may pag-aalinlangan. Ano ang nilalaman ng aklat na yan, Padre? Tanong ni Elias. Huminga ng malalim si Padre Salazar bago marahang binuksan ang kasulatan. Pagbukas sa aklat, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanila. Tila may isang presensyang nagising mula sa loob ng pahina. Ang aklat na ito ay naglalaman ng lihim ng simbahan na matagal nang ibinaon sa dilim. At ano yun? Tanong ni Elias. Dahan-dahang bumaliktad ang mga pahina at sa bawat galaw, isang matandang wika ang lumilitaw sa kanilang harapan. Mga salitang hindi mula sa Latin, kundi isang bagay na mas matanda pa. Ito ang kasulatan ng mga unang monghe
na nagtatag ng simbahan. Ngunit may isang bagay silang itinago. Isang bagay na hindi nila ipinahayag sa mundo. Paliwanag ng pari. At ano yun? Tanong muli ni Elias. Tumigil ang pari sa isang pahina kung saan may nakaukit na imahe ng isang malaking nilalang na may 6 na pakpak, may korona ng itim na apoy at may isang mata sa kanyang noo. Ang unang anghel ng liwanag, si Azazel, bulong ni Padre Salazar. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Azazel? Akala ko si Lucifer ang unang naghimagsik. Hindi, sagot ni Miguel. Bago pa bumagsak si Lucifer, may isa ng anghel ang ipinadala sa mundo upang bantayan ang mga tao. Siya si Azazel, ang bantay ng kaalaman. Ngunit siya rin ang nagturo sa mga tao ng mga bagay na hindi dapat nilang malaman. Ang lihim ng mga kapangyarihan, ang hiwaga ng dugo at ang sining ng pagwawakas. Wika ni Miguel. At ano ang kinalaman nito sa simbahan? Dahil ang simbahan mismo ang nagkulong kay Azazel sa ilalim ng lupa. Ano? Matagal nang itinago ng simbahan ang katotohanan na may isang nilalang na mas matanda pa kay Lucifer. At siya ay hindi pa tuluyang naglalaho. Nakakulong siya sa ilalim ng mundo. At ang mga pari noon ay ginamit ang itim na kasulatan upang panatilihin siyang nakagapos. Natahimik si Elias. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang ideya na may isang anghel na tulad ni Azazel na itinago sa kasaysayan o ang ideya na baka may nagnanais siyang palayain. Hindi ito magandang balita. Kung nalaman natin ito, may iba ring maaaring nakakaalam. At kung may ibang naghahanap sa kasulatan. Bago pa matapos ang sinasabi ni Miguel, ay isang malakas na pagkalabog ang yumanig sa kumbento. Sumusugod na sila! Sigaw ni Elias at agad niyang hinawakan ang baril. Mula sa labas ng kumbento, isang hukbo ng mga nilalang ang unti-unting lumabas sa kadiliman. Mga nilalang na hindi basta aswang o engkanto, kundi mga taong nabalot ng itim na kapangyarihan. Ang mga sangkawan, bulong ni Padre Salazar. Sangkawan, kung ano-ano na ang ating nakakabanggang halimaw, wika ni Elias. Sila ang mga tagapaglingkod ng Diablo at gusto nilang makuha ang itim na kasulatan. Hindi natin hahayaang makuha nila ito, kahit pabuhay ang maging kapalit. Matigas na wika ni Miguel at itinaas ang kanyang espada. Elias, kung mahulog ito sa kamay nila, baka magising nila si Azazel. Tumingin si Elias sa pari, bago ibinaling ang tingin sa mga paparating na kalaban. Alam niyang wala na silang mapagpipilian, kundi lumaban o tuluyang maglaho sa dilim. Sumabog ang harapan ng kumbento at mula sa makapal na alikabok ay lumabas ang mga sangkawan. Mga nilalang na minsang tao, ngunit nilamon ng itim na kapangyarihan. Ang kanilang mga mata ay walang puti, tanging nagliliwanag na pulang alab lamang. Ang kanilang balat ay nagkaroon ng mahahabang punit, waring nasunog pero hindi tuluyang naagnas. At sa kanilang mga kamay ay hawak ang mga itim na sibat na tila hinubog mula sa purong kadiliman. Hindi na kayo makakalabas! Wika ng isa sa mga kawan ng sangkawan. Sila ang mga tagapaglingkod ng simbahan noon, pero isinumpa sila matapos nilang subukang buksan ang selyo ni Azazel. Tapos na ang sagupaan. Lumapit kayo't babarilin ko kayo sa muka! Ngunit bago pa magawang iputok ni Elias ang kanyang baril, isang anino ang sumulpot sa kanyang likuran.
Elias, ilagan mo ang sibat sa likod mo! Sigaw ni Miguel. Agad namang naiwasan ni Elias ang sibat na muntik nang tumagos sa kanyang dibdib. Tumama ang sibat sa pader ng kumbento at agad itong nagkalamat na tila pinulbos ng itim na apoy. Lintik! Ang bibilis nila! Bulalas ni Elias at mabilis na siyang nagpaputok. 3 bala ang bumaon sa dibdib ng sangkalan. Ngunit imbis na bumagsak, lalo lang itong lumapit. Padre Salazar, anong klaseng nilalang ang mga ito? Hindi na sila ordinaryong tao, Elias. Nabuhay sila gamit ang itim na mahika. Wala nang pakiramdam ang kanilang laman. Si Miguel naman ay abala sa pakikipaglaban. Gamit ang kanyang espadang nagliliwanag, ay nagagawa niyang mahati sa 2 ang katawan ng sangkawan at mabilis na naaabo ang tinatamaan ni Miguel. Nang biglang bumukas ang pinto ng kumbento, at lumitaw ang isang matandang lalaking may suot na itim na kapa. May hawak na tungkod na puno ng ukit ng misteryong simbolo. Padre Salazar, ang tagal kitang hinap! Wika ng lalaki. Hindi maaari ito! Wika ng pare habang nanlalaki ang mga mata. Matagal nang itinadhanang magkita tayo, matandang kaibigan. Sino naman siya? Siya si Armad Villapuerte, Elias, ang dating paring nagkanulo sa simbahan. Hindi ako nagkanulo. Ako ang tunay na nakakaalam sa propesiya ni Azazel. Sagot ni Armad. Sabay itinaas niya ang kanyang tungkod. At agad na lumitaw ang isang mahiwagang apoy na kulay ube. At ngayong hawak niyo ang itim na kasulatan. Ako na mismo ang kukuha niyan. Lintik! Walang bibigay! Sigaw ni Elias. Sabay banat ng baril. 3 bala ang lumipad papunta kay Armad. Ngunit bago pa tumama ang mga ito, lumutang ang apoy mula sa kanyang tungkod at nilamon ang mga bala. Lintik! Hindi umubra ang bala ng baril ko! Bulalas ni Elias. Mas makapangyarihan siya kaysa sa ordinaryong sangkawan. Babala ni Padre Salazar. Ngumiti si Armad. Ibigay niyo na sa akin ang aklat o ililibing ko kayong lahat kasama nito. Tumayo si Miguel sa harapan nila. Itinaas ang kanyang espada. Kailangang lumaban tayo. Hindi tayo maaaring umatras. Wika ni Miguel. Sasagupain natin sila. Matira ang matibay. Sigaw ni Elias. At sa isang iglap, sumabog ang labanan sa loob ng kumbento. Sumabog ang pader ng kumbento sa tindi ng salpukan. Lumipad ang mga bato at alikabok habang tumilapon sina Elias at Padre Salazar. Si Miguel naman ay nakatayo pa rin. Mahigpit na hawak ang kanyang espada. Nakatitig ng matalim kay Armad Villapuerte. Matapang ka pa rin, Miguel. Ngunit hindi mo kayang talunin ang kapangyarihang ibinigay sa akin ni Azazel. Itinaas ni Armad ang kanyang tungkod at mula rito ay sumambulat ang nagliliyab na itim at ubing apoy. Ilagan nyo! Sigaw ni Miguel. Mabilis silang naghiwa-hiwalay habang lumapag ang apoy sa sahig. Ngunit imbis na mawala ang apoy, kumalat ito na parang may sariling buhay. Gumapang ito sa mga pader at kisame. Bumalot sa buong kumbento. Pinapalitan ang liwanag ng kandila ng isang nakakatakot na mahiwagang kadiliman. Ito na ang huling araw nyo! Sigaw ni Armad, sabay hagis ng apoy kay Padre Salazar. Padre! Iwas! Sigaw ni Elias. Mabilis na dinukot ang kanyang baril
at nagpaputok. 3 bala ang lumipad papunta kay Armad. Ngunit bago pa ito tumama, lumutang ang mga anino sa paligid niya at nilamon ang mga bala. Lintik! Anong klaseng demonyo to? Sigaw ni Elias. Sa isang iglap, tinamaan ng itim na apoy si Padre Salazar. Ah! Sigaw ng pare habang gumagapang ang apoy sa kanyang damit. Padre Salazar! Sigaw ni Elias. Mabilis na tumakbo papalapit upang tulungan siya. Ngunit biglang humarang ang isang sangkawan at hinataw siya ng sibat. Sa huling segundo, nakailag si Elias. Ngunit bahagyang sumugat sa kanyang balikat ang dulo ng sibat. Napangiwi siya sa sakit habang dumadaloy ang dugo sa kanyang braso. Isa kang perpektong sakripisyo para kay Azazel. Bulong ng sangkawan sa kanya. Ang boses nito'y parang 100 tinig na nagdudugtong-dugtong. Pwe! Ikaw muna ang mamamatay! Wika ni Elias. Mabilis niyang hinugot ang isang bote ng banal na tubig mula sa kanyang sinturon at inihagis ito sa muka ng sangkawan. Sumigaw ang nilalang habang nasusunog ang kanyang balat. Bumaluktot sa sahig na parang isang sunog na papel. Kita mo yan? Hindi lang baril ang dala ko! Sigaw ni Elias. Samantala si Miguel ay bumuelo at sumugod kay Armad. Hindi mo ako matatalo, Miguel! Subukan mo! Nagbanggaan ang espada ni Miguel at ang tungkod ni Armad. Ang salpukan ay lumikha ng matinding enerhiya na yumanig sa buong kumbento. Ikaw ang tunay na traidor, Armad. Sumumpa ka noon sa Diyos. Ngunit ngayon ay nagpapailalim ka sa isang nahulog na anghel. Hindi ako traidor. Alam ko ang tunay na nakakaunawa sa liwanag. Hindi mo ba alam, Miguel? Ang Diyos mismo ang nagkulong kay Azazel dito sa takot. Kasinungalingan. Sagot ni Miguel. At isa pang iglap, hinataw niya ang kanyang espada pababa. Dumikit ang talim nito sa baluti ni Armad. Nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang dibdib. Napaatras ang matanda, hawak ang sugat. Habang dumadaloy ang itim na dugo mula sa kanyang katawan. Hindi! Imposible ito! Sigaw ni Armad. Ngayon mo lang ba nalaman? Hindi lahat ng demonyo ay kayang lumaban sa tunay na sinag ng langit. Sagot ni Miguel. Ngunit imbis na matakot, napangiti si Armad. Akala mo ba, ito na ang lahat ng kaya kong gawin? Mula sa kanyang sugat, lumabas ang marami pang itim na apoy. At sa isang iglap, ang katawan ni Armad ay bumalot sa isang bagong anyo. Ang kanyang balat ay naging itim na bakal. Ang kanyang mata ay nagliyab sa bughaw at pula. At sa kanyang likuran ay lumitaw ang 2 malalaking pakpak ng kadiliman. Ngayon, tignan natin kung sino ang tunay na malakas, Miguel. Nagliyab ang buong kumbento nang tuluyang lumitaw ang bagong anyo ni Armad Villafuerte. Ang kanyang balat ay naging tila makintab na itim na bakal. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bughaw at pula. At ang kanyang pakpak ay bumalot sa kadiliman ng kumbento. Hindi mo ako matatalo, Miguel! Sigaw ni Armad. At sa isang iglap, lumipad siya na singbilis ng kidlat at sinunggaban si Miguel. Napaatras si Miguel. Mabilis na iniwasan ang matalim na kuko ni Armad na halos sumapul sa kanyang leeg. Ang buong sahig ng kumbento ay nagbibitak-bitak sa tindi ng lakas ng labanan. Hanggang ngayon,
Hindi mo pa rin nauunawaan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga nahulog. Sigaw ni Armad habang bumuga ng itim na apoy mula sa kanyang bibig. Ang kapangyarihan mo ay nagmumula sa kasinungalingan. Sigaw ni Miguel. Tumalon siya sa ere at inihataw pababa ang kanyang espada. Anghel ng liwanag, itakda mo ang hustisya! Sa isang iglap, tumagos ang espada ni Miguel sa baluti ni Armad. Pumutok ang itim na dugo mula sa kanyang balikat, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Ah! Ngunit imbis na mapaatras, lalo lamang nagngalit si Armad. Hinablot niya ang espada ni Miguel at sa isang iglap, itinapon ang anghel palayo. Bagsak si Miguel sa pader ng kumbento. Lumubog ang kanyang katawan sa matigas na bato. Miguel! Sigaw ni Elias. Ngunit hindi siya makalapit dahil sa natitirang mga sangkawan na pumapalibot sa kanya. Wala na kayong panalo! Sigaw ni Armad. Nakangising lumapit kay Miguel. Ngunit nang akmang tatapusin niya na ito, hindi pa tapos ang laban! Tumayo si Miguel. Kumikinang ang kanyang buong katawan sa bughaw na liwanag. Ang kanyang sugat ay mabilis na nagsara at ang kanyang espada ay nagliyab sa gintong apoy. Sa ngalan ng kataas-taasan, hindi kita hahayaang manalo! Sa bilis na hindi inaasahan, lumipad si Miguel at sinaksak si Armad sa kanyang tiyan. Nagpagalagala sa buong kumbento ang nakakabinging sigaw ni Armad. Nanginig ang buong kumbento at ang itim na apoy na bumabalot sa paligid ay unti-unting naglaho. Hindi mo ako matatalo, Miguel! Ngunit bumaling si Miguel kay Elias. Ngayon na, Elias! Tapusin mo na siya! Alam na ni Elias ang ibig sabihin ng anghel. Hinugot niya ang kanyang natitirang bala. Isang bala na biniyayaan ng banal na tubig. Para ito sa lahat ng pinatay mo, Armad! Bumaon ang bala sa dibdib ng nilalang. Isang nakakabinging pagsabog ng liwanag at tuluyang naglaho ang katawan ni Armad kasama ang kanyang sumpa. Nang bumalik ang katahimikan, ang lahat ng sangkawan ay bumagsak, tila mga manika na nawalan ng buhay. Hingal na hingal si Elias habang nakatingin sa naiwang abo ni Armad. Tapos na ba ang lahat? Tanong ni Elias. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit bago pa makasagot si Miguel, isang malalim at nakakatakot na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Hindi pa, mga hangal. Akala niyo ba na wala na ako? Napakurap si Miguel. Alam niya kung kanino galing ang tinig na iyon. Huminto ang buong paligid. Kahit ang hangin ay tila natigil sa paggalaw. Ang abo ni Armad ay hindi lumipad, hindi gumalaw. Parang may puwersang pumipigil sa lahat ng bagay. Hindi pa ito tapos. Muling dumagundong ang tinig mula sa kadiliman. Si Elias ay napaatras. Hawak pa rin ang kanyang baril kahit wala ng bala. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang batok. Miguel, ano yun? Pabulong niyang sabi. Hindi sumagot si Miguel, ngunit ang mahigpit niyang hawak sa kanyang espada ay nagbigay ng sagot. Alam niyang paparating ang isang mas malalim na kasamaan. Siya na ba yan? Sa isang iglap, pumusyaw ang isang itim na liwanag sa kalagitnaan ng abo. Parang may humahakbang mula sa kawalan. Isang pares ng mga paa ang lumitaw. Hindi ito ordinaryong balat. Ito ay tila purong kadiliman na may lumulutang na usok. Matagal ko na kayong pinagmamasdan. Bulong ng tinig.
Mula sa anino ay lumitaw ang isang figura. Matangkad, halos 7 talampakan ang taas. Ang katawan nito ay tila walang laman, isang hugis ng tao na ginawa mula sa purong dilim. Ang kanyang mata ay kumikinang sa mapulang liwanag, at sa kanyang likod ay may 6 na mahahabang pakpak. Hindi balahibo, kundi tila pilas ng madilim na kalangitan. Si Elias ay napalunok. Diyos ko, hindi ako makagalaw. Azazel, hindi ka dapat nakalaya! Wika ni Miguel. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng galit at pag-iingat. Hindi ba, Miguel? Sino ba ang nagtakda ng mga dapat at hindi dapat? Sino ba ang may hawak ng tunay na kapangyarihan? Sagot ng nilalang. Wala kang karapatan sa mundong ito! Sagot ng anghel. Ngunit tumawa lang si Azazel. Isang malamig, umaalingaw-ngaw na halakhak na tila sumisipsip ng liwanag sa paligid. At sino ang pipigil sa akin? Ikaw, Miguel? Sa isang iglap, singbilis ng kidlat na lumipad si Azazel. Lumitaw siya sa harapan ni Miguel at sinuntok ito sa tiyan. Oh! Tumilapon si Miguel, lumipad sa ere at bumagsak sa isang pader ng kumbento. Miguel! Sigaw ni Elias. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang hindi nakikitang puwersa ang bumalot sa kanya. Parang hinihigop siya ng hangin at hindi na siya makagalaw. Nakita niyang nakangiti si Azazel habang nakatingin sa kanya. Ikaw ba ang bagong kasangkapan ng Diyos, Elias? Pwede ba akong mag-refuse? Biro ni Elias. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti si Azazel. Sayang ka, pero mas magandang ipakita ko sa iyo kung paano natatapos ang kwentong ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang buong kumbento ay nagsimulang gumuho. Tapos na ang panahon ng kaliwanagan. Akin na ang mundo. Sa isang iglap, nayanig ang buong kumbento. Ang pader ay nagsimulang magbitak-bitak at mula sa lupa ay lumitaw ang itim na usok. Mga aninong gumagapang at bumubulong ng mga sumpa. Si Elias, na hindi makagalaw, ay napasigaw. Miguel! Ngunit ang anghel ng liwanag ay duguan at nakaluhod. Hawak ang kanyang espada habang bumabangon mula sa pagkakabagsak. Ang kanyang pakpak ay wasak at ang kanyang balat ay puno ng sugat. Hindi mo ako matatalo, Azazel! Ngumiti ang madilim na anghel. Miguel, Miguel, hanggang ngayon hindi ka pa rin natututo. Kailanman ay hindi mo ko matatalo. At sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Miguel at sinunggaban ito sa leeg. Napakapit si Miguel sa kamay ng kanyang dating kapatid. Ang lakas ni Azazel ay hindi tulad ng dati. Mas malakas ito, mas mabilis, mas mapanira. Tignan mo ang sarili mo. Bulong ni Azazel habang itinataas si Miguel palayo sa lupa. Isang basag na nilalang. Isang naliligaw na anghel. Ang liwanag mo'y naglalaho na. At ngayon, titigil na itong tuluyan. Itinaas ni Azazel ang kanyang libreng kamay. Isang matalim na espada ang lumitaw, kumikinang sa kadiliman. Paalam, kapatid. Wika ni Azazel at handa na nitong saksakin si Miguel. Ngunit bago niya pa maibaon ang espada. Hindi pa tapos ang laban! 3 putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sa gitna ng lahat, kahit pa nakagapos ng mahiwagang puwersa, nagawang iputok ni Elias ang kanyang natitirang bala at diretsyo sa noo ni Azazel.
Isang nakakasilaw na puting liwanag ang bumalot sa buong paligid. At sa unang pagkakataon, napasigaw sa sakit si Azazel. Ang bala ni Elias ay hindi ordinaryong bala. Ito ay binasbasan ng banal na dugo ni Miguel. "Ngayon na, Miguel!" sigaw ni Elias. Sinunggaban ni Miguel ang pagkakataon. Hinugot niya ang kanyang espada at sinaksak si Azazel sa kanyang dibdib. Ang buong kumbento ay muling yumanig. Ang itim na liwanag na bumabalot sa paligid ay nagsimulang maglaho at si Azazel ay napaluhod. Ang kanyang katawan ay bumibitak-bitak na parang basag na salamin. Hindi! Hindi! Hindi ito posible! Dahang-dahang tumayo si Elias, hingal na hingal, hawak ang baril na wala ng bala. "Posible ang lahat, gago! Kasi hindi lang kami ang lumalaban sa'yo. Kasama namin ang liwanag, kasama namin ang Diyos, at ikaw ay walang puwang dito!" Sigaw ni Elias. Sa isang nakakasilaw na huling pagsabog ng liwanag, ang katawan ni Azazel ay tuluyang naglaho sa kawalan. Matapos ang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa buong kumbento. Ang dating nanginginig na mga pader ay tumigil sa pagguho at ang madilim na enerhiya na bumabalot sa paligid ay nawala na parang usok sa hangin. Si Elias ay nakahandusay sa sahig, nanginginig, hinahabol ang kanyang hininga. Sa tabi niya, si Miguel ay nakaluhod, hawak pa rin ang kanyang espada. Ang kanyang pakpak ay unti-unting bumabalik sa dati nitong anyo. Mula sa sugatang balahibo ay muli itong naging makintab at puno ng liwanag. "Natapos na ba?" Mahina ngunit puno ng pag-asa ang boses ni Elias. Dahang-dahang tumayo si Miguel. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang liwanag na lumaganap. Sa labas ng simbahan, isang himala ang naganap. Ang madilim na ulap na bumabalot sa bayan ay naglaho. Ang mga anino na dating gumagapang sa mga lansangan ay nawala. Ang mga taong natatakot at nagtatago sa kanilang mga tahanan ay lumabas. Unti-unting nararamdaman ang init ng liwanag ng umaga. Sa loob ng kumbento, lumapit si Miguel kay Elias at inibot ang kanyang kamay. "Tapos na ang laban, pero hindi pa tapos ang iyong misyon." Tumingala si Elias. Kita sa kanyang mukha ang matinding pagod. "Ano pa ba ang kailangan kong gawin?" tanong niya. Ngumiti si Miguel. "Ikaw ay pinili hindi lamang upang lumaban, kundi upang maging gabay. Marami pang kasamaan ang nagkukubli sa mundo, at ikaw ay isa sa magiging bantay nito." Napangiti si Elias, kahit hirap siyang gumalaw. "Bantay? Ha! Mukhang trabaho na naman yan. May overtime pay ba dyan?" Natawa si Miguel, isang tunog na bihira niyang ipakita. "Mas higit pa roon ang gantimpala mo, Elias. Isang mundo kung saan mas maraming inosente ang maliligtas mula sa dilim." Dahang-dahang lumapit si Elias sa altar ng kumbento. Kahit sugatan at pagod, alam niyang isang bagong kabanata ang nagbukas para sa kanya. Lumipas ang mga araw at ang bayan ay muling bumalik sa katahimikan. Ang simbahan na minsang naging saksi ng madilim na labanan ay muling pinasok ng liwanag. Si Elias ay nakatayo sa harapan ng lumang altar, hawak ang kanyang baril. Ngunit ngayon, hindi na ito isang ordinaryong sandata. Binasbasan ito ni Miguel. Ginawa itong kasangkapan ng liwanag laban sa anumang kasamaan. "Handa ka na ba?" Lumingon si Elias. Nakatayo sa kanyang likuran si Miguel, na ngayon ay ganap ng gumaling, at ang kanyang pakpak ay nagniningning tulad ng araw. "Palagay ko'y wala namang handa sa trabahong ganito. Pero wala na akong ibang pupuntahan. Wala nang ibang gagawin. Kaya siguro, oo, handa na ako." Sagot ni Elias. May bahagyang ngiti sa labi.
Tumango si Miguel. Ang dilim ay hindi kailanman tuluyang mawawala, Elias. Ngunit hanggat may liwanag, may pag-asa. At ngayon, isa ka sa mga magdadala ng liwanag na iyon. Nilingon ni Elias ang bayan. Ang lugar na minsan ay napuno ng takot at lagim. Ngayon, ito ay may bagong simula. Hindi pa tapos ang laban ng mundo. Ngunit ngayon, may isang bagong bantay na nakahanda. At sa bawat aninong susubok muling gumapang sa dilim, si Elias ang sasalubong sa kanila. May baril sa kanyang kamay at liwanag sa kanyang puso. Wakas! Mga mahal kong kakilabot, huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng like at simpleng comment. Malaking tulong po yan sa ating channel. At sa mga bago pong tagapakinig, huwag po sanang kalimutang pindutin ang subscribe button bilang pagsuporta. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating subscribers at mga silent listeners. Sa mga kababayan nating OFW, mga drivers, mga tagapakinig po sa pamilihang bayan, groceries, at sa iba pa pong sekta. Shoutout din po kina Kakilabot, Carmelita Pruna from Dubai, Emmanuel Escobel from Laguna, Jeneline Mangublanan, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, Dear Friend from Kuwait, Romel Siringa, Jayber Gonzales, Kuya Joel Vlogs, Serenity Basmate, Mel Chori, Jose Malate, Miss Miriam Leibelt, Michael Marcelo, Chino Panoy, Delia Joksing, Hazel Concepcion, Debbie Gisahan, Virgilio Remehio, Miss Bioli Liharso from Cavite, Dina Divina Gracia, Miss Milagrosa Luke from Hong Kong, Miss Tita Sareno, Jimmy Payot, Sherwin Mamawi from Talavera, Nueva Ecija, Edwin Jan Hau, Noel Arnaldo, Marisa Pinca, Maylinda Avila, Juanita Kapate, Miss Nida Kiambao from Kuwait, hello po kakilabot, Miss Elsa Gonzalez from China, Nimuel Catalunya, Peter Gaso, Miss Ellen Kiano, James Mark, John Vlogs, Regidor B. Tade, Miss Corazon Clemente, Villa Cope, Miss Asili Gumban, Maylin Ostan, Gerson Bulang, Gerson Sande, Sudan Melmars Bebe 24, May Frances Ribugyo, Elmer Natividad, Unwritten Love, Idelberto Balanlay and Family from Talulora, Palapag, Northern Samar, Hagibis Volcano, Rex Del Rosario, Christian Alcantara, Batang Mayor Isko Panatic, Valdayot from Kalinog, Iloilo, and Mr. Henry Bailon from Saipan. Maraming salamat po sa inyo mga kakilabot sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa ating channel. God bless po sa lahat.